Dahil nga po, usapang tambay lang tong ginagawa natin, mga kababayan. O, eto, may kakausap sa atin, isa pang tambay. Istambay sa looban. Tanghali po sa kanilang lahat. Ayop, tatambay lang tayo, pre. Nakaano ka pa? Nakabarong ka pa. Shot lang tayo, kasyat natin si dating Pangulong Duterte. Kapag kanilusob nyo yung bahay ng anak ko, shot lang tayo, nagbarong ka pa. O sige, umpisa mo na kwento mo, ihahanda namin ang pantoma namin, ha? Kanta muna natin, istambay sa looban. Tayo ay istambay sa looban. Banat, boss! Okay lang po. Okay lang. Okay po. Oh, lights, camera, action! Oh. Masasamid pa. Masasamid. Okay, take two tayo, take two. Lights, camera, action! Ay, yung mga dyan, yung mga fans dyan, tumahimik muna, wag muna magsalita. Kinakabahan si Ipe sa kanyang sasabihin. Take 3 tayo. Lights, camera, action! Magandang tanghali po sa kanilang lahat. Ayan. Hinahanda po yung babasahin, mga kababayan yata, oh. Boss. Marapatin niyo po. Ayan nga. Magbabasa nga. Sana wag ng Tagalog kung babasahin man lang, Kasi ako, walang script to. Kaya kong mag-deliver ng kahit... Gusto niyo ba ako mag-deliver ng speech, mga kababayan? Ano gusto niyo i-deliver ko? Peach mango pie o apple pie? Boss, basa na! Habang nakatayo ako sa harap ninyo po, isang dedikadong magiging lingkod bayan at nakatuon ako sa pagtugon sa mga pangunahing issue ng humahadlang sa ating mahal na Pilipinas. Tagalog nga. Ang aking pong simple lang. Ako po si Philip Salvador. Ako po ay sumasang-amo sa inyo. Hinihiling ko ang inyong boto. Dahil po, madami po akong plano para sa Pilipinas. Isa po dito, ang paglalagay ng internet sa buong bansa para mas mapadali po ang ating komunikasyon. Isa din po sa aking plano, ang pagpapagawa ng mga kalsada from farm to city para po mas mapabilis ang mga ang mga sasakyan papunta doon sa mga pamilihan. Si Ipe nagbasa pa Tagalog na. Plataforma ay nakatuon sa kapayapaan o peace and order. Alam niyo po, mga kababayan, kung buo sa puso mo, kung alam mo sa puso mo kung ano talaga yung gagawin mo doon sa tinatakbo mo, hindi mo na kailangan yan eh. At the same time, real talk. Yung tipo bang isang taon bago ka tumakbo, isang taon bago ka mag-file ng candidacy mo, for sure yan, nasa utak mo na yan eh. O sabihin na natin, 6 na buwan na lang, for sure yan, nasa utak mo na yan eh. Naghahanda ka na din dyan. Alam mo na kung ano yung gusto mong gawin para sa Pilipinas. Kung ano yung posibleng makatulong sa Pilipinas, lalo na sa paggawa ng batas. Di ba? Na ikukwento mo na yan sa mga kaibigan mo, o pare, tatakbo ko kasi ganito yung plano ko. O ganito yung gusto kong mangyari eh. Ito yung gusto kong mga maging batas eh. Alam mo na yan. Di ba? Hindi mo na kailangan siguro isulat yan. Peace and order po. Palalakasin ko ang ating ahensya ng pagpapatupad ng batas upang matiyak ang kaligtasan ng publiko tulad ng pagdadagdag ng budget para sa modernization ng ating mga kapulisan at kasundaluhan. Maganda. Itataguyod ang mga programang nakabatay
sa komunidad upang mas mapalakas ang kooperasyon ng publiko at pribadong sektor para sugpuin ng kriminalidad at susuportahan ang mga epektibong programa sa rehabilitasyon ng droga upang mabawasan po ang krimen. Sana, ay naku, magagalit sa'yo si dating Pangulong Duterte niyan. Sa kanila, ang estilo nila sino nasabi mong bumabatak dito? Ikaw na bahala dyan. Sabi mo, nanlaban. Sino yung nasabi dito? May nagbulong sa akin, meron daw nagbebenta dito ayan. Sige, ikaw na bahala dyan. Ganon pa naman ang style ni dating Pangulong. Hindi a-approve yan. Mukhang ang gusto po kasi ni Ipe, mga kababayan, may sapat na investigasyon maayos na investigasyon. Hindi obra yan. Salungat kayo ni PRRD niyan kapag kaganyan. Mukhang iiyak na to Nais ko pong... Naku, iiyak na yata nga! Bakit parang iiyak? Maibalik. Hindi. Yung hindi na matatakot ang mga pamilya na nakakasiguro sila na makakauwi ang kanilang mga anak sa kanilang bahay. Na hindi... Baka iniisip ng mga kapamilya, naku, baka mapagbintangan na na bumabatak yung anak ko sa kalsada, matokhang. Di ba? Yun ang tatanggalin mo. Makikidnap, hindi magagahasa, hindi... Naku, oy! Mukhang kakalaban na si Ipe, Mukhang kakalabanin na ni Ipe si Digong, si Kibuloy. Ayaw din sa manggagahasa nito. Mapapatay. Gusto ko pong siguraduhin na mabawasan, kung di man mawala lahat, ng mga drug addicts na nagkalat na naman kung saan-saan. Sir, excuse me po. Sir. Bakit parang sila lang po yung nagsasabi na nagkalat ang mga nagdudroga, mga bumabatak? Sa kanila lang po, sa kampo po nila. Time is up. 2 minutes din po. Ang bagal kasi. Sabi ko nga sa inyo ganun lang yan. Ako po si Philip Salvador, nais ko pong tumakbo. Sa karera ng Senado, nais ko pong mabawasan ang kriminalidad sa ating bansa. Nais ko pong mabawasan yung mga kagaya ni Kibuloy. Di umano na nanggagahasa. Yun siya, may kaba pa kasi kinabahan pa. Thumbs up na daw. I-wrap up ko na lang po. Sige po. Kakaperaso lang pala yung sasabihin. Naabutan pa ng 2 minutes, naabutan pa ng times up, sinulat pa. Yan po ang aking plataforma. Okay. Ako po'y naniniwala na marami pa rin pong mga pulis na matitino. Ang dami. Yung kasama lang ni Torre ilang libo yun. Di ba? Yung kasama lang nila General Torre at si General Torre. Iniangat nun. Iniangat ng grupo ni General Torre ang tiwala ng taong bayan sa mga kapulisan. At huwag nyo lamang lalaliman ng inyong mga tanong. Nakaready na ako. Hindi pwede sa malalim na tanong. Okay, sige. Okay. Una na po ako. 1 plus 1. Okay, first question. Nico? Yes, sir, Nico. Bagsik. Magandang umaga po, sir. Sir, na-mention niyo po dyan po sa speech niyo na you're in favor of rehabilitation po, when it comes to the drug addicts po. Does this mean na you don't agree po with the war on drugs of former President Rodrigo Duterte na libo-libo po? Sasabi ko sa inyo di ba? Kukontrahin niya yung estilo ni dating Pangulong Duterte. Napatay. Hindi po. Ako po'y naniniwala doon sa ginawa niya kasi nakabuti dito sa atin. Pero ngayon po, ang sa akin naman, bigyan din natin ng pag-asang ma-rehab yung mga addicts. Kasi po, maski na mga addicts. Ibig sabihin, nilalaglag mo si Digong na hindi nabigyan ng tsansa na mabigyan ng rehab yung mga gumagamit dati.
Yun ba ibig mo sabihin, Ipe? Yan, meron pa rin pamilyang nagmamahal sa kanila. Ayan, ang dami. Oh, dapat isa ka sa sumisigaw. Dating Pangulong Duterte, Bato de la Rosa, Bungo, punta kayo doon sa Kongreso, ipaliwanag nyo. O, di ho ba? No. Bigyan din natin ng pag-asang makabalik sila sa lipunan. Oh. Follow-up na lang po, sir. Paano po natin sila mabibigyan ng pagkakataon na makabalik sa lipunan at kailangan rehabilitate kung napatay na po? Ni-real talk naman nung nagtatanong. Oh, ganun kasi yung naging estilo mga kababayan dati. No? Paano mo nga naman mabibigyan ng rehabilitation yun? Kung tegi na. Oh. Wala naman po ako sinasabing papatayan eh. Ang sinabi ko po, hulihin at parihab. Hindi nga kasi ganun yung nangyari dati sa pinagtatanggol mo. Hulihin sila para mabigyan sila ng pag-asa. Oo, tama naman yan siya. Sa akin ho kasi, ayoko nung hinuli ko, pinatay ko. Ayoko nang ganun. Gusto ko mabigyan sila ng pag-asa. At tingin ko naman po, tama din yun aking sinasabi. Kung mali po, patawarin niyo ako. Aba, may patawad. Hindi pwede yun. Sir? No, pagka wala ng buhay, paano yun? Patawad na lang? Magandang umaga po. Yes, sir. Michael Rogas po from Radyo Pilipinas. Binabanggit po ninyo yung mga plataforma kanina. At Isa lang po plataforma ko, peace and order. Apo. Sir, bilang po isang artista, meron po Isa lang pala yung plataforma, sinulat pa? ba kayong kakayahan na gumawa po ng isang panukalang batas para ho sa ganun ay ma-draft po at maipasa sa Senado ito po mga binabanggit po ninyong plataforma na ito? Opo. Bakit naman po hindi? Yun nga po ang nakakasakit minsan. Kasi po, ang tingin sa lahat sa amin, kami mga artista lang. Makikipagtulungan naman po siguro ako sa aking mga abogado. Makikipagtulungan naman po ako sa kapulisan. PIDEA. Lahat po yan. Hindi ko naman po aakuin lahat sa nagagawin ko na agad na batas. Kailangan po, meron akong oras din na makapag-usap sa kanila para maiayos ko ang dapat maayos. Ayun mo, Sir, follow-up question lamang po. Mag-aaralan, mga kababayan. Kasi si Robin Padilla, yun yung pinaka isa sa halimbawa ng artista, mga kababayan. Di ba? O sabi, tama naman si Jasper Pascual. Yung abogado mo na lang sana, pinatakbo mo. Kesa dadaan pa sa'yo. Tapos, mukhang sila naman ang nakakaalam. Aside po sa pagiging artista, ano pa ho yung inyong experience na maaari pong maging batayan ng mga botante para po kayo ay iboto? Simple lamang po. Siguro po sa loob ng ilang taon na pag-ikot ko po sa buong Pilipinas, nakikita at nakakausap ko naman po at nalalaman ko kung ano mga hinaing ng mga tao. Aba? At yun po ang aking pinakahawakan dahil nga po ako'y bumababa hanggang sa grassroots po ang pinupuntahan ko. Nalalaman ko po kung ano ang kanilang pangangailangan, kung ano po ang kanilang hinaing. Hinihingi nila sa kanilang mga lugar na mabawasan ng mga addicts. Dumarami na naman po. Nagkalat na naman kung saan-saan. Saan ka ba pumunta, Ipe? Bakit ang dami mo nakikita? Baka sa Davao yan. Kaya kung maaari po, kung ako'y mabibigyan nila ng pagkakataon, gagawin ko po ang lahat. Tatanggalin ko ho ang pagod sa aking katawan. Para maiayos ko po kung ano yung mga hinaing, lalo na po ng mga magulang. Unahin ng Davao, Ipe? Kasi 'di ba pati yung empleyado diyan, 40 staff positibo na gumagamit na pinagbabawal na gamot. Ipe, unahin diyan sa Davao. Kung tatanong. Meron pa po? Okay. Sherry Ann, ABS. Inuulit ni Ipe, Walang magtatanong ng malalim. Baka hindi kayanin. CBN po.
Ma'am. Yes, sir. Magandang hapon po. Sir, maliban dun sa gagawin nyo, kung kayo'y mananalo, Opo. senador, sabi niyo nga po, Opo. kukonsulta kayo sa mga abogado, Opo. sa mga pulis. Opo. Pero bago yun, sir, during the campaign, Opo. habang ngayon nanliligaw kayo ng mga botante, ano yung mga paghahanda na ginagawa po ninyo para eventually, dun sa possibility na magiging senador kayo, pagkatapos po ay, syempre, from time to time, natatanong kayo, posibleng maharap kayo sa debate. Ano po yung mga paghahanda po ninyo? Ayan. Pinaghahandaan Siguro, sasabihin, paghahanda ko, walang magtatanong ng malalim. Kagaya po nung sinabi niya sa umpisa, ano? ko po, yun lamang pong nasa aking puso at nasa aking isipan na nakikita ko at nalalaman ko. Realidad po. Yun po ang hindi mawawala sa akin, ang realidad. Ako, may paiyak na to. Kasi po, nagkalat na naman ng korupsyon dito. Pagka ang korupsyon po nandyan, ang krimen po hindi mawawala. Kapag ang korupsyon po nandyan, lalo pong maghihirap yung mahihirap. Totoo naman. At kapag yung korupsyon nandyan, mapupunta na naman at maiisip na naman nilang bumalik sa droga. Kasi yun ang pantanggal ng kanilang pag-iisip sa kanilang kahirapan na nangyayari. Dapat papuntahin mo na. Yung mga nahaharap doon sa confidential fund, sabihin mo, paliwanag na lahat yun. Di ba? Dapat pabor ka sa ganun para tumugma yung kanyang sinasabi, mga kababayan. Doon sa kanyang gagawin talaga, di ba? Sir Philip, ano yung main motivation ninyo? Bakit sa dulo naisip nyo magsesenador ako? Bakit hindi ibang posisyon na mas nakadirekta sa tao? Bakit po Senado agad? Ang totoo po, ano? mga tao po ang nagsabi sa akin tumakbo ko senador. Sino ba yung mga nakausap nito? Mga siraulo kayo, hindi nyo sinabi totoo. Kapag nagsenador ka, hindi ka uubra doon. Pinahamak nyo pa si Ipe, pinalakas nyo yung loob. Sana, wala nga sa top 12 dito Tapos pinalakas nyo yung loob na mananalo sa Senado. Mga helpless and the hopeless po ang nagsasabi sa akin tumakbo akong senador. Nauto ka na. Nauto ka naman. Alam mo naman, ganyan ang Pilipino no? Kapag kayong meron kang, kunyari, nabigyan ka ng kaperaso, tapos, sir, tumakbo ka ng senador, mananalo ka, panigurado. yung mga inaabutan nyo doon, naniwala ka naman agad, nauto ka naman. Diyos ko po. Hindi pwede yun yung pagbasihan mo lang. Ilan lang yun tsaka nakatanggap ko sakali nung tulong. Di ba? Ako nga dito nagbablog na lang ako. Mark, bakit hindi ka tumakbo senador? Sabi ko, nagbablog lang ako dito, napatakbo pa ako senador. Di ba? Sabi ni Joey Mondiego, sino pa ba nagsabi tumakbo yan? Sabihin mo, Ipe, rest back natin, ginogoyo ko. Totoo. Nagpagoyo naman. Yun po ang nagpapalakas ng loob ko. Una, ang ating Panginoon Diyos. Pangalawa, ang mga tao. So, if ever po, kung ano man po mangyari, I will run as a senator. I will run. I will join the race. And I will finish my race whether I win or lose. Thank you very much. Thank you very much. Thank you po. Ayan. Pero malamang sa alamang yung talo, Ipe Pasensya na, no? Yun yung nakikita natin, pati sa survey, yun yung pinapakita mga bossing. Dumako na tayo. Ang haba ng sinakop ni Ipe. Umabot ng 13 minuto.